Tungkol sa insidente ng pagkahulog ng isang estudyante kamakailan. Ang pangyayaring ito ay walang kinalaman kay Direktor Luo. Hinihiling namin sa lahat ng estudyante na huwag magpakalat ng maling impormasyon kapag umuwi. Tandaan po namin. Nabalitaan mo na ba na ang si Zhao Jiwan ng Class 3 ay nakikipag-date sa mga tambay sa labas ng campus at nahuli siya ng matandang multo? Sabi nila, sa harap ng maraming tao, pinahiya ng husto ng matandang multo si Zhao Jiwan. Hindi nakayanan ni Zhao Jiwan, kaya siya tumalon mula sa gusali. Hindi ba tiyon ang anak ng matandang multo na si Luo Qingli? Bakit siya nakikisama sa mga tambay? Gusto ko sanang manghiram ng pera sa iyo, pero ngayon gusto kong makipaglaro sa iyo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Saklolo? Umalis ka. Tara na. Salamat. Ang pagpapasalamat na yan. Hindi lang yan sinasabi sa bibig. Bakit hindi? Ilabas mo ako para kumain. Ako. Ayaw ng nanay ko na makipaglaro ako sa mga lalaking may blonde na buhok. Hoy! Nakatira ako sa internet cafe sa tabi. Maaari mo akong kontakin anumang oras kung may kailangan ka. Huwag na po kayong mag-abala. Ako si Zhao Ziye. Hindi ikaw ang magsasabi niyan. Maling inakusahan ng nanay mo ang kapatid kong babae na nakikipag-date at pinilit siyang tumalon. Kung mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya, nakaka-intriga. Pipilitin ka rin ba ng nanay mong tumalon? Lumabas ka na. Kuya Ye, sa susunod, huwag na nating gawing totoo ang suntukan. Mahusay ang ginawa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, pagkatapos ng klase ay umuwi agad, pero hindi mo naman inilalagay sa isip mo. Huwag mong isipin na dahil nag-aaral ka na sa kolehiyo, hindi na kita mapipigilan. Hindi po, Mama. Hinarang ako ng mga basagulero. Bakit sila hindi na lang nangharang ng iba? Ikaw pa talaga ang hinarangan nila. Gusto mo rin bang tularan ang mga masasamang estudyante at makipag-ugnayan sa mga tao sa labas? Magsalita ka. Hindi po ako. Mas mabuti kung hindi. Ikaw ay anak ko, ni Luo Mingjun. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ko kahit pa aaral ka na sa kolehiyo. Dapat ilagay mo lahat ng atensyon mo sa pag-aaral. Ang mga taong hindi man lang nakapasok sa kolehiyo, sila ang basura ng lipunan. At karapat, dapat lang silang maghain ng tsaa at tubig o kaya ay magpalimos. Hindi mo sila ka-level. Alam ko po, Mama. Hindi ko na po uulitin. Sinasabi ko lahat ito para sa ikabubuti mo. Babalik na po ako sa kwarto. Inumin mo ang gatas. Bago alas 8 maghanda ka para sa IELTS. Pagkatapos, tumugtog ka ng biolin sa loob ng 1 oras. Kahit nakakatanggap mo lang ng pambansang kampeonato sa biolin, malayo pa ito sa internasyonal na kampeonato. Kailangan mong dagdagan ang kahirapan.
Estudyante, ihatid na kita sa bahay. Kaklase, ihahatid na kita. Wag na lang, kaya ko nang umuwi mag-isa. Tara na. Basa ka na. Baka bumalik na lang ako. At umalis kapag tumigil na ang ulan. Gamitin mo yung payong. Gagamitin ko ang damit ko. Wag, ayoko. Magkasama na lang tayong umalis. Tingnan mo ang bago kong gupit. Maganda ba? Hindi ba? Mas maganda kaysa sa kulay dilaw. Nagpakulay siya NJ team. Dahil ba sinabi kong hindi ko gusto ang buhok na kulay dilaw? Hindi siguro. Aksidente lang yan. Malapit na ang bahay namin. Hahatid na lang kita hanggang dito. Oh, ito. Binigay mo sa akin ang payong. Paano ka? Baka magkasakit ka. Ayos lang. Malakas ang katawan ko. Paalam. Ang pangalan ko ay Luo Qingli. Naalala ko na. Ang anak ni Luo Mingjun. Hindi pala ganoon kahirap paibigin talaga. Maganda ba ang tugtog ko? Kuya? 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 Van. Ipaghihiganti kita, kuya. Si Zhao Ziwan ay pinatay ni Luo Mingjun. Si Luo Qingli ang nagbunyag ng sikreto. Ang mamamatay, tao at ang kanyang anak, pareho silang walang kuwenta. Tama? Napakawalang hiya talaga ni Luo Qingli. Luo Qingli. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananatili sa paaralan. Hindi ako makikipag-upuan sa anak ng isang mamamatay tao. Nakikipag-date lang naman siya sa isang taong hindi estudyante, di ba? Ano nang masama doon? Kailangan nyo talagang apihin sila hanggang mamatay, ang sasama ninyong tao. Tama. Ang anak ng mamamatay, tao. Pareho lang sila. Baka maging mamamatay, tao rin siya balang araw. Lumayo na lang tayo sa kanya. Kung mamamatay, tao ba talaga ang nanay ko? Hindi kayo ang magsasabi niyan, kundi ang pulisya. Tingnan nyo, hindi ba yan ang anak ng mamamatay, tao? Naglakas, loob pa siyang lumabas. Talagang walang hiya. Tingnan ninyo, siya nga ba yun? Siya, di ba? Sumakay ka na at iuwi na kita. Gaya noong nakaraan, ihahatid lamang kita malapit sa inyo at aalis na ako. Wag na. Baka naman natatakot ka. Mukhang ang ating henyo sa eskwela ay may kinatatakutan din pala. Wala akong takot, tara na kung tara. Oh, heto. Humingpit ka.
Luo Mingjun, ang mahal mong anak ay malapit ng lumihis sa landas ng buhay na inilaan mo para sa kanya. Umupo ka na. Kumusta? Masaya ka ba? Medyo lang. Ganyan na talaga kayong mga tinatawag na good girl. Kahit ang pinakatotoong nararamdaman nyo, hindi nyo kayang harapin. Hindi kaya. Ma, nakabalik na ako. Inumin mo ang gatas at mag-aral ka. Ganyan na talaga kayong mga tinatawag na good girl. Kahit ang pinakatotoong nararamdaman nyo, hindi nyo kayang harapin. Kaya, tingnan ninyo, mga estudyante, ang tanong na ito. Ang artikulo ay nagkukwento tungkol sa isang kwento na para sa May, akda ay pinakamahihirapan niyang kalimutan. Tikman mo ito. Wala itong lason, tikman mo. Ang Shaolin naming. Sa wakas, natuto ng uminom ng alak. Kung ganoon, gusto mo bang subukan ito? Kung gayon, ikaw. Hindi ba susubukan ito? Kung gagawin gawin na natin itong mas matindi. Matanda na tayong dalawa. Dapat may sarili na tayong buhay. Inihanda ko ito para sa iyo. Para hindi ka na matutuklasan ng nanay mo. Isa pa.
Tumatanda na tayong dalawa. Dapat may sarili na tayong buhay. Ma, tapos na akong ensayo. Shaoli, mayroon akong napakahalagang trabaho. Kailangan kong mag-business trip sa ibang lugar ng matagal-tagal. Maging masunurin ka sa bahay. Hindi ka pwedeng maging pabaya kahit wala ako. Naaalala mo ba? Alam ko na. Hindi ito ang unang beses na iisa ako sa bahay. Bakit ka aalala? Sinabi ko sa iyo na ang marka mo sa pagsusulit na ito ay bumaba ng direkta mula sa una hanggang sa 30 ilang puwesto. Hindi ka man lang aalala at nagbabasa ka pa rin dito ng walang kwentang libro. Sa tingin ko matagal nang wala sa aaral ang isip mo, hindi ba? Ma'am, ako. Kung gaano kahirap ang narating mo at ang mga tagumpay na nakamit mo, hindi mo ba alam? At pati ang nanay mo, gaano kalaki ang isinakripisyo niya para sa iyo? Sa tingin ko, naiintindihan mo iyon. Ngayon ang pinakamahalagang oras. Hindi mo maaaring biruin ang kinabukasan mo. Paumanhin po, ma'am. Hindi na ako magbabasa muli. Estudyante ka, at ang pangunahing tungkulin mo ngayon ay mag-aral. Naintindihan? Kapag may susunod pa, direkta kong kakausapin si Direktor Luo. Bilisan mo, at pumasok na. Tama po ang sinabi ng guro. Estudyante ako, at naiba ako kay Zhao Zinye. Siya ay maaaring maglaro. Ngunit ako ay hindi. Oy, Chingli dito. Nabalitaan ko na wala ang nanay mo kamakailan. Dadalhin kita para maranasan kung paano mag-overnight sa internet cafe. Gusto mo? Ikaw na lang. Kailangan ko pang mag-aral. At saka, wag mo na akong hanapin muli. Aray. Ang biktima na nasa mismong harap na. Paano ko siya papayagang tumakas? Ikaw, ano ang balak mong gawin? Ikaw na maliit na mamamatay tao. Naglakas? Loob kang takutin ako? Sugatan ninyo ang mukha niya. Tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap na inosente. Nagdala pa siya ng katulong? Ayusin niyo silang dalawa? Takbo. Nasaan ito? Ito ay... bahay ko. Ikaw. Nasugatan ang kamay mo. Bibilhan kita ng gamot. Mayroon na kami sa bahay. Huwag na.
Hihinga lang si Lola, maliit na salbahe, hindi na masakit. Iko, walang hiya. Zhaoji, maging makatwiran ka. Anak siya ng pumatay na siyang dahilan ng kamatayan ng kapatid mo. Zhao Jie. Masyado yatang malakas ang sampal ko. Papasok na lang ako at hihingi ng tawad sa kanya. Zhao Zi. Zhao Zie. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Bakit ang dami mong nainom? Huwag ka nang mag-alala. Hindi maaari. Bakit ka nandito? Ako. Umalis ka na. Umalis ka. Saan ka nakapunta? Bakit hindi ka nag-aaral sa bahay? Sa IELTS test na ito, bakit ganyan lang kababa ang nakuha mong score? Gusto mo pa bang mag-aral sa ibang bansa? Ano ba talaga ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Nagde-date ka ba? Huwag kang tularan si Zhao Ziwan na nakikipagrelasyon sa mga hampas lupang nasa labas ng eskwela. Gusto ko, ngayon din, kopyahin mo ng 100 beses ang bawat maling sagot at ipadala mo sa akin para i-check. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay pangarap mo. Hindi ko. 18 taong gulang na ako. Hindi ako ang iyong papet. Bakit mo ipinipilit sa akin ang gusto mo? Ito ang una. Zhao Jie. Hindi mo ako bibiguin, hindi ba? Ito rin ang una kong pagkakataon.
Chingli. Chinglia. Pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Kung ikaw ay galit, sige, saktan mo ako. Dito mo ako saktan. Zie, huwag kang ganyan. Alam mo ba, ngayon lang ako sumaya ng ganito. Ano pang pinag-aalangan ko? Matagal ko itong pinlano. Hindi ba para sa sandaling ito? Bakit ba, Chingli? Bakit? Marunong ka ring mag-violin? Huvag. Tutugtugin ko para sa iyo, okay? Maganda ba ang tugtog ko, kuya? Kuya? Zia? kuya. Zia? Zia? Anong nangyayari sa'yo? Chingli. Pasensya na. Chingli. Nitong mga nakaraang araw. Iyang tiyan. Amo ba ay hindi masakit? Gia, Nog, aalala ka pa sa akin. Ayos lang ako, wag kang mag-alala. Oo nga pala. Sa ilang araw, may awarding ceremony ang university group sa violin sa school namin. Lahat ng guro at estudyante ng buong school ay nandoon. Pwede ka bang pumunta? Ako. Mayroon akong gagawin sa araw na iyon. Hindi ako makakapunta. Ayos lang. Pwede kong dalhin ang tropeo para puntahan ka. At magdiwang tayong dalawa, pwede ba? Sa totoo lang, sana makapunta ka. Hindi mo alam, ang tropeyong ito ay napakahalaga sa akin. Dati, may estudyanteng nagngangalang Zhao Jiwan sa eskwelahan namin. Malakas din ang kakayahan niya. Kung hindi lang siya nagkaproblema, pumunta ka na rin, sige na? Kung walang nangyaring masama kay Wanwan. Nakatayo rin sana siya sa entablado ngayon. Nagliliwanag. Masakit. Huwag kang mag-alala. Siguradong pupunta ako. Sa pagtatapos ng 10 araw, ang seremonya ng paggagawad mismo, talaga namang napakagandang araw. Sa mismong araw na iyon, dadalhin ko kayo ng nanay mo sa impyerno. Buntis ako. Paanong nangyari na buntis ako? Hindi kaya nagkamali sila ng bigay ng report? Kaka, edad mo lang. Siguro, hindi ka pa kasal. Pero dapat may boyfriend ka na. Dahil nga natulog ka kasama niya, posibleng mabuntis ka. Doktor, tulungan niyo po ako. Hindi ako pwedeng magbuntis. Parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Chingli. Anong nangyayari sa iyo? How's here? Buntis ako. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng malaman ni Mama. Mag-isip ka kaagad ng paraan? Talaga, buntis ka. Kung ganun, ipapanganak mo ba? Hindi ko pwedeng ipanganak. Kapag nalaman ito ng nanay ko, siguradong papatayin niya ako. Tulungan mo ako. Ako. Tulungan mo ako. Sige, bigyan mo ako ng kaunting oras, pwede ba? Ako. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Pabalik na si Mama. At saka, ang award ceremony, ilang araw na lang. Mag-isip ka kaagad ng solusyon. Sige, alam ko na. Hahanap ako ng paraan para sa iyo. Umuwi ka muna. Gawin mo kung ano ang ginagawa mo dati. Huwag mong hayaan na may mapansin ang nanay mo na kakaiba. Alam mo na. Luo Chingli. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng patawarin ang kahit sino para kay Wanwan. Van, ipahiganti ka ni Kuya. Sigurado.
Sa panahong wala ako, hindi ka ba nag-inom ng gatas sa tamang oras? Simula ngayon 1 baso sa umaga at gabi, bawiin mo lahat ng nawala. Xiaoli! Xiaoli, anong nangyayari sa iyo? May nakain ka bang masama? Tara, dadalhin kita sa ospital. Ayaw ko sa ospital. Ma, ang ibig kong sabihin, hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Ayaw ko lang talaga uminom ng gatas. Luo Qingli, pinapainom kita ng gatas para rin iyan sa ikabubuti ng katawan mo. Sinuri ko pa ito sa maraming tatak bago ko napili ang pinakamahusay. Kung ito ay ayaw mo dahil sa pangit na lasa, ano ang masarap para sa iyo, ha? Siguro iyong milk tea na wala man lang listahan ang sangkap. Dahil lang sa tingin mo ay maganda iyan. Dapat ko na ring magustuhan? Mula pagkabata, lahat ng bagay ay ayon sa ginawa mong plano? Ano ba talaga ako sa iyo? Ikaw. Lumuhod ka. Ma, ako ang anak mo, hindi ako pag-aari mo. Lumuhod ka. Habang tumatanda ka, lalo kang nagiging napakasuwal. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Wala kang silbi. Walang alam. Ginagantihan mo ba ako? Ginagantihan mo ba ako? Ginagantihan mo ba ako? Ginagantihan mo ba ako? Ginagantihan kita. Pero ginagantihan ko ang sarili ko. Ako ang anak mo, hindi ako ang bilanggo mo. Huwag mong ipasa sa akin ang pagkadismaya mo sa sarili mong buhay. Ipasa mo sa akin. Hindi ako ang iyong pansamantalang lunas. May sarili din akong buhay. Malapit na magsimula ang seremonya. Nakarating ka na ba? Nitong mga nakaraang araw, lagi akong nakakaramdam ng pagkasuka, kaya nagdududa na ang mama ko. Nakaisip ka na ba ng paraan? Bakit hindi ka nagre-reply sa mensahe ko? Hindi mo ba nakita? Van. Kuya, napakahirap ba para sa iyo ang kumita ng matrikula ko? Kapag nanalo ako ng premyo sa kompetisyon sa violin, hindi mo na kailangang magpakahirap pa, kuya. Hindi mahirap para kay kuya. Maganda ba, kuya? Ito ay espesyal kong kinompose para sa iyo. Magsisimula na ang kompetisyon at personal kitang tutugtugan sa pinakamagandang entablado. Van. Van. Naiintindihan ko na. Pagdating sa mga kaaway, hindi ako magiging malambot. Paparating na ako, hintayin mo ako. Sa bahay sinabi mong ayaw mo sa gatas. Ngayon, bakit ka pa rin nagsusuka? Tigilan mo na ang pagpapanggap na iyan. Ang nasa puso mo lang ay ang iyong estudyante. At ang trabaho mo, wala na ako dyan. Huwag mo akong pakialaman. Luo Qingli, sasabihin ko sa iyo, ako ang iyong ina. At higit pa, ako ang iyong head teacher. Nasa bahay man o nasa eskwela. Kailangan mong sumunod sa akin. Tawagin si Luo Qingli para tanggapin ang parangal. Ang iyong kalusugan, ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hindi mo rin matatanggap itong parangal na ito. Bitawan mo ako.
Hindi na talaga nakakapagtaka na sinasabi ng mga tao, ikaw ay isang mamamatay tao. Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang isang estudyante? Ngayon naman ay gusto mo ring patayin ako, di ba? Luo Qingli, napakawalang galang mo. Bakit ka nakaganyan ngayon? Gusto mo ba akong mapatay sa galit? Luo Mingjun, sawa na ako sa iyo. Sa buhay kong ito, ayoko nang sunudin ang lahat ng gusto mo. Ngayon, tawagin ang estudyanteng si Luo Qingli upang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga estudyante. Bakit hindi pa rin siya dumarating? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Luo Qingli. Masaya ako na makasali sa paligsahang ito. Isang napakalaking karangalan na tanggapin ang parangal na ito. Zhiye, bakit ka nandito? Bumaba ka na? Estudyante, ano ang gusto mong gawin? Director Luo, si Zhao Jiwan, hindi na natuto kung paano maging mabuti. Sa murang edad, nakikipag-date na sa mga lalaki. Zhao Jikyong, ano nang gusto mong sabihin? Ang anak ni Chief Director Luo, si Luo Qingli, hindi lang nakikipag-date sa mga basag, ulo, pati. Zhao Jikyong, Itong estudyante, anong gusto mong gawin? Jie, anong ginagawa mo rito? Bumaba ka na dali. Director Luo, sabi mo si Zhao Ziwan ay hindi natuto. Sa murang edad, nakikipagrelasyon na sa lalaki. Zhao Jie, anong gusto mong sabihin? Ang anak ng Director Luo, si Luo Qingqing, hindi lang nakikipagrelasyon sa isang basag, ulero, kundi Zhao Jie, wag mo nang sabihin pakiusap. nakipagtalik pa sa basag, ulero, at nabuntis pa niya. Ha, paanong si Qingqing ay nabuntis ng walang asawa? Bakit siya ganyan? Kaya si Luo Qingqing. Hindi ba siya rin ay walang hiya? Si Qingqing ay isang mabuting bata. Paanong nakagawa siya ng ganito? Tiyak na gumagawa lang ng chismis ang estudyante. Naglakas. Loob siyang sabihin ito sa harap ng maraming tao. Tiyak na may basehan iyan. Mukhang. Si Qingqing ang pinakamahusay na estudyante sa antas na ito. Malapit na siyang makakuha ng kwalifikasyon para sa palitan. Upang mag-aral sa isang sikat na universidad sa ibang bansa, may napakaliwanag siyang kinabukasan. Paanong nakayanan niyang? Ay, katangahan. Hindi ko inaasahang ganoon pala siyang klase ng tao. Karaniwan, mukha siyang mabait na bata, pero sa likod ng lahat, gumawa pala siya ng ganito. Ang hilig niya. Director Luo, gagawin mo rin ba? Pilitin ang sarili mong anak na tumalon mula sa gusali. Ano nang pinagsasabi mo? Ang anak ko ay napakabait. Paanong magagawa niya ang ganyang bagay? Paanong? Magagawa niya ang ganyang bagay? Luo, ang school beauty. Ikaw mismo ang magsabi sa nanay mo. Kung ikaw ba ay isang mabait na bata. Luo Qingli. Luo Qingli. Ma, ako? Luo Qingli. Luo Mingjun, noong pinatay mo si Zhao Ziwan, dapat inisip mo na darating ang araw na ito. Zhao Ji. Kaya lahat ng mga bagay na ginawa mo ay para lamang balikan ang nanay ko. Tama ba? Babaw, ngayon mo lang naintindihan? Bakit mo ginagawa ito sa anak ko? Ako na lang talaga ang puntiryahin mo, hayop ka. Huwag mong gawin ito sa anak ko, wag. Director Luo? Director Luo. Ma?
Huy, kasama. Kumalma ka muna. Zhao galit na galit ako sa iyo. Galit na galit ako sa iyo. Ginoong Zhao, nagkamali po talaga ako. Hindi ko na po iyon uulitin. Pakiusap. Patawarin niyo na ako. Ginoong Zhao, pakiusap. Anong pinagsasabi mo na pagpapatawad o hindi? Ang Zhao Corporation namin ay isang lehitimong publicly listed company. Dapat tandaan niya ni Ginoong Kai. Ginoong Zhao. Pakiusap. Patawarin niyo na po ako. Ginoong Zhao. Iwanan mo na lang ang isang daliri. At idikit mo sa fingerprint scanner. At ituturing natin na tapos na ang issue. Ganyan ang gawin mo. Dalhin siya palabas. Ginoong Zhao, Ginoong Zhao. Huwag po, Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Anong nangyayari? Bakit may dugo? Boss, itong si Ginoong Zhao, balita ko malaking tao, kakabalik lang galing abroad, ngayon ay nagpapahinga sa kwarto kasama ang ibang kasosyo. Kung magkaroon ng gulo at may masaktan, paano pa ako makakapagpatuloy sa KTV na ito? Kumuha ka ng ilang bote ng magandang alak, ako na ang bahala dito. Boss Zhao, sino na naman po ang nagpagalit sa inyo? May bagong dating po kaming alak galing ibang bansa. Inaanyayahan po namin kayong tikman ito ng libre. Luo Qingli? Zhao Zi. Luo Qingli. Zhao Zi. Boss Zhao? Kalma lang po. Sa pagnenegosyo, kapayapaan at kita ang kailangan. Ganito na lang, ihahanda ko po kayo ng inumin. Qingli, paano ka napunta rito? Alam mo bang matagal kitang hinahanap? Pasensya na po. Mali po kayo ng taong kinakausap. Siya, bakit siya nagbago ng ganito? Dahil ba ito sa nangyari noon? Sa loob ng maraming taong ito? Maayos ba ang kalagayan mo? Boss, talagang mali po kayo ng tao. Maliit lang ang negosyo namin, hindi namin kaya ang ganyang gulo. Pakiusap, bitawan nyo na lang. Ituring na lang. Napag aanyaya sa kakumpetensya iyan, ngayong kalmado na kayo. Alis na ako. Luo Qingli, ang taong nakasiping ko. Sa tingin mo ba ay magkakamali ako ng tingin? Mukhang. Ipinagkamali ako ni Boss Zhao na dati niyang kasintahan. Mas maganda ba siya sa akin? Luo Qingli, bakit ka naging ganito ngayon? Paano ako naging ganito? Hindi mo ba alam, CEO Zhao? Ziga, lumakas na ang loob mo, di ba? Iba ka na talaga sa dating inosenteng. Bye-bye. Ang nanay mo ang nagturo sa'yo. Ama, nahinig ka. Sino ka, putang ina, para saktan ng boss namin? Umalis ka. Mukhang si CEO Zhao talaga ang lumakas ang loob. Ganito na lang. Ako'y bottoms up ng isang bote. At sana ay mapatawad mo ako, CEO Zhao. Ito ay matapang na alak. Hindi mo ito kayang inumin. Isang bote lang naman ng alak, wala lang iyan.
Chingli. Ziga, kahit inumin ko pa itong alak. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. O baka naman. Sir Zhao, may iba ka pa bang gustong gawin? Marami na siyang pinagbago. Nagkamali ba ako noon? Lawang, tulungan mo akong mag-imbestiga. Luo Chingli. Sir, ayos lang po ba kayo? Limang taon na nakita ko pa siya dito. Inanyayahan kitang uminom dito, tapos hindi ka iinom. So ako na lang ang iinom. Punyeta, gumapang ka rito. Inumin mo ang alak sa mesa. Kung magkano ang iinumin mo, yun din ang bayad ko. Inom. Uminom ka. Inom. Inom! Inom. Inom. Sana sa buong buhay ko. Hindi ko na siya makita ulit. Boss? Boss ma. Chingli, nabalitaan kong dito sa iyo, may nangyari na naman. Tutulungan kitang ayusin iyan. Ano na? Napag-isipan mo na? Dito sa iyo, parati na lang may gulo. Hindi mo kayang ayusin yan, babae ka lang. Saan nanggaling ang init ng ulo mo, Mazong? Sige, kumuha kayo ng isang bote ng whiskey para kay Maje. Lagyan nyo ng maraming yelo para lumamig ang ulo. Bakit may yelo pa? Kung kailangan mong lumamig ang ulo, kailangan mo ng babae. Nagpapatawa ka naman, Maje. Wala namang gulo sa lugar nitong mga nakaraang araw. Ipapadala ko na lang sa iyo ang bayad mamaya. Ay, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Matagal ko nang sinabi. Sumama ka lang sa akin, at araw-araw ay maganda ang buhay mo. Maje, sinabi ng manghuhula, ako ay nagdudulot ng kalabisan na kamalasan sa mga lalaki ko. Kamatay ko pa lang ang dati kong asawa. Kung makikipag-ugnayan ka sa akin, hindi ba't masama yan? Hayop ka. Huwag kong malaman na niloloko mo ako. Kundi, sisiguraduhin kong pangit ang kamatayan mo. Bakit naman? Mage, hindi na kita ihahatid. Huwag na huwag kang lalapit. Zhaozong, ako si Masan, tauhan ako ni Wang Jie, hindi ni Wang Zong. Si Wang Hui ba ang nagpadala sa iyo? Hindi po. Nabalitaan ko lang na kararating nyo lang sa bansa. Kaya naisip kong bigyan kayong regalo. Tingnan nyo itong tindahan. Ito na ang pinakamagandang lokasyon dito. Gusto ko sanang bilhin at ibigay yan sa inyo. Ang babae sa loob ay napakainit. Siya ang tauhan mo? Halos, nagsisimula na siyang makinig sa akin ngayon. Si Luo Chingli, bumagsak na siya sa ganitong antas. Boss Wang, inuman na po tayo. Mamaya, paihahatid ko kayo ng 2 bote ng masarap na alak mula sa tindahan. Bitawan mo. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Bitawan mo ako.
Bitawan mo ako. Para sa KTV, kaya mong makipag-socialize sa kahit sino, tama? Gusto mo lang kumita ng pera, hindi ba? Zhao Ziye, bitawan mo ako. Bibigyan kita ang pera. Subukan mong pilitin ang sarili mo para sa akin. Zhao Ziye, hayop ka. Bakit? Pwede kang hawakan ng iba. Pero ako, hindi pwede. Tulong? Baliw ka. Tumahimik ka. Puro tauhan ko ang nasa labas. Wala akong pakialam kung papasukin ko sila para manood. Tulong? Zhao Ziye, hayop ka. Zhao Ziye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang mundo sa labas ay hindi para sa iyo. Zhao Ziye, hayop ka. Manatili ka lang dito. Dito ka lang sa loob at maghintay. Gusto mo akong ikulong dito, hindi ba? Ito ang steak na luto ng chef na kinuha ko pa mula sa Pransya. Tikman mo. Okay ba sa panlasa mo? Itong damit na suot mo, modelo pa iyan noong nakaraang taon. Pinapunta ko ang ilang sikat na international na designer. Pupunta sila bukas para personal na sukatan ka at gumawa ng ilang bagong damit para sa iyo. Kung may paborito kang brand, pwede mo ring sabihin sa akin. Papadalhan ko sila ng pinakabagong koleksyon dito sa bahay para makapili ka. Kung hindi mo naman gusto ang dekorasyon ng bahay ko, pwede kong kopyahin ang dekorasyon ng bahay mo. Gagawin kong muli katulad ng dati. Pero sa mga araw na ito, tiisin mo munang manatili sa guest room ko. Zhao Ziye, tama na? Narito ang 80 milyong piso. Hindi ba gusto mo energy pera? Marami akong pera ngayon. Kayang bilhin ang 10 KTV mo. Mukhang ang intensyon ni Ginoong Zhao. Naalagaan ako na parang goldfinch. Pero wag mo nang isipin yan. Pwede naman. Basta sumunod ka lang. At babalik tayo sa dati. Babalik sa dati? Dinala mo ako sa kalagayan na ito? Sabihin mo sa akin? Paano tayo babalik? Pwede naman. Basta sumunod ka. Ituturing ko na walang nangyari. Anong ibig mong sabihin na walang nangyari? Grabe ang ginawa mo sa nanay ko. Grabe ang ginawa mo sa pamilya namin. Ituturing mo na lang na walang nangyari? Sa kalagayan na ito, naglakas. Loob ka pa talagang banggitin ang nanay mo sa harapan ko. Ito ay walang iba kundi ang katotohanan ang sinasabi ko. Katotohanan, ha? Ang nanay mo ang talagang nagtulak sa aking kapatid na tumalon mula sa gusali at iyan ay isang katotohanan. Si Luo Mingjun na nagpahayag ng masasama at matatalim na salita ay katotohanan din. Mukhang masyado akong naging mabait sa iyo. Kaya nagkaroon ka ng lakas ng loob sa harap ko. Banggitin pa ang kapatid ko. Ang tanga ko talaga. Manatili ka yan. At mag-isip-isip ka. Luo Qingli ang tanga mo. Umasa ka pa na maniniwala siya sa iyo. Ginang Luo, 2 araw nang hindi kumakain. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyang humina siya. Pwede niyo po ba siyang kausapin? Bakit hindi ka kumakain? Zhao Ziye,
Ano ba talaga ang gusto mo para bitiwan mo na ako? Ziga. Kung ayaw mong kumain, gagawin na lang natin ang iba. Zhao, wala ka bang hiya? Kakain ako. Bitawan mo. Na ako. Kung hindi, kagagaling mo pa lang sa bansa, huwag mo nang asahan na gaganda pa ang negosyo mo. Qingli. Ayaw mo talagang manatili sa tabi ko? Oh! Umalis ka. Lumayas ka sa paningin ko. Gumawa kayong paraan. Kahit ano pa iyan, para ang tindahan ni Luo Qingli ay hindi na makapagbukas dito. Ginang Luo, lumala na naman ang kalagayan ng pasyente. Nabigyan na namin siya ng pampakalma. Pero mas mainam po na pumunta kayo rito. Sige. Pangulo, ang nanay ni Luo Qingli ay nasa isang psychiatric sanatorium ngayon. Bakit naroon si Luo Mingjun? Mabuting bata ang anak ko. Wala akong sinasaktan. Mabuting bata ang anak ko. Wala akong sinasaktan. Luo Mingjun. Siya nga. Mabuting bata ang anak ko. Wala akong sinasaktan. Zhao. Anong ginagawa mo rito? Sino nang nagpatawag sa'yo? Napilitan na ang nanay ko na maging ganito. Hindi pa ba sapat yon? Gusto mo pa bang patayin? Kami ba? Qingli, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Huwag kang magpapanggap na nagmamalasakit. Umalis ka. Ayokong makita ka. Layas! Qingli, tungkol sa nangyari noon, hindi ako nagsisisi. Pero hindi ko talaga inisip na magiging ganito ang sitwasyon. Zhao, hindi pa ba sapat ang panloloko mo sa akin? Qingli, alam ko, niloko nga kita noon. Pero hindi ko talaga inakala na magiging ganito. Gusto ko lang bigyan ng hustisya si Wanwan. Kaya. Pero sa bandang huli, minahal na talaga kita. At ano ngayon? Ang paglapit mo ulit sa akin. Ano na naman ang pakay mo? Wala akong pakay. Layas. Ma. I have not, Ma. Ayos lang. Bossing, pumunta na kayo rito sa tindahan. Dumating na naman si Masan at nagdala pa ng maraming tao. Sige, pupunta na ako kagat. Ma, hintayin mo ako rito. Babalik ako agad. Jisao, kumilos na si Masan. Ang tindahan ni Binibining Luo, siguradong ngayon, mapupunta na sa inyo. Hala. Bakit ang daming dugo? Naku, si Qingli may problema. Qingli? Ayos ka lang ba? Bakit mo ako isinundan sa ospital? At bakit mo pinasira ang tindahan ko kay Masan? Qingli, ikaw ba ang kumidnap sa akin? Qingli,
Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Ako. Pagpapaliwanag? Paano mo gustong magpaliwanag? Magpapaliwanag ka ba? Hindi mo sinasadyang utusan si Masan? O na hindi mo sinasadyang inisin ang aking ina? Binibining Luo, ang kalagayan ng isip ni Ginang Luo ay medyo hindi maganda. Pagkatapos mong asikasuhin ang mga hawak mo, magmadali ka at pumunta rito. Bakit mo naman ako iisipin ng ganyan? Nalaman ko lang na nandun ang nanay mo nang makarating ako sa ospital. Hindi ko rin naman siya sinasadyang inisin. Nung araw na iyon, kalita ako. Kaya inutusan ko si Masan na sirain ang tindahan mo. Ako talaga ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Iyan ang magandang palusot. Ikaw ang gumawa ng eksena. Sinagip mo siya, hindi sinasadya. Sa harap ng lahat ng mga estudyante at guro, hinamak mo ang nanay ko. At iyon din ay hindi sinasadya. Zauji, lahat ng dinanas namin ng nanay ko ngayon, hindi ba't resulta iyan ng iyong plano? Zauji, hindi na ako ang masunuring dalaga noon. Hindi mo na ako maloloko pa. Pinapayuhan kitang, magsabi ka na ng totoo. Ziga, inamin ko. Ang nangyari noon, ako ang nagplano. Pero siya lang ang tanging kamag. Anak ko, wala akong talagang ibang pagpipilian. Pero siya ang iisang kamag. Anak ko, wala akong ibang pagpipilian. Bukod pa rito. Gusto ko lang turuan ng leksyon ang nanay mo. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang takbo ng mga pangyayari. Grabe naman ang walang pagpipilian. Grabe naman ang napilitan. Pero lahat ng ito, ano ang kasalanan namin ng nanay ko? Inamin ko. Ang nangyari noon, talagang labis ang ginawa ko. Kaya. Ngayon ko lang gustong bumawi sa iyo. Ziga. Bibigyan kitang pagkakataong bumawi. Pirmahan mo itong kontrata. At pagkatapos nito, huwag ka nang magpakita pa sa amin ng nanay ko. Kingly. Pero mas marami pa ang maibibigay ko sa iyo kaysa rito. Junong Jiao. Ito lang ang gusto ko. Hindi ito paghingi ng kabayaran. Malinaw na gusto mo ng tuluyan akong hiwalayan. Sige. Pipirmahan ko. Mula ngayon, kung may mangyaring masama, dumiretso ka lang sa akin.
Hinahanap mo ba si Direktor Luo? Umalis siya matapos magbitiw. Sa trabaho 2 taon na, ang nakakaraan. Umalis? Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Hindi ko alam. Kaya ba? Talaga bang nagkamali ako noon? Dapat ay nagniningning ka sa entablado. Dapat ay nagkaroon ka ng magandang kinabukasan. Sa huli, lahat ng ito ay sinira ko. Wan. Labis akong nagsisisi. Nagsisisi akong idinamay ko pa siya sa paghihiganting ito. Kung hindi ko sana siya nakita noon, ang lahat ay hindi magiging ganito kakomplikado. Kung hindi ko siya nakita noon, mas naging madali. Ang lahat ng mga ito. Zhao Ziye, galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. Wala namang kasalanan si Qingli. Ako ang may utang sa kanya. Susundan ko siya agad. At babayaran ko ang utang ko sa kanya habang buhay. Wala namang mali sa anak ko. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang saktan. Ma, okay lang si Mama. Adyos lang. Nawala na ang taong iyon. Hindi na siya babalik sa buhay natin kailanman. Qingli, ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Mama, wala kang kasalanan, talagang wala kang kasalanan, maniwala ka. Kapag nakaipon na ako ng pera, pupunta tayo sa ibang bansa para magpagamot, okay? Sa ibang bansa magpagamot. 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 Si Zhao Ziyeman o si Masan, hindi na sila manggugulo sa tindahan. Bumalik na rin sa wakas sa tahimik ang buhay. Madam, may nagpadala ng bulaklak? Sino ba talaga ang nagpadala? Hindi sinabi ng nagdala. Madam, ang inyong bulaklak. Ay, tapon mo. Panggulo, baka si Miss Luo ay hindi naman talaga mahilig sa bulaklak. Isipin mo kung ano ang gusto niya. Dapat ibigay ang regalo base sa gusto niya, hindi ba? Gusto niya. Ang auction na inorganisa kamakailan ni Mr. Chen. Wala bang isang violin dun? Meron. Kunin mo. Tiyak na magugustuhan ito ni Qingli. Kung gusto mong mapanatili ang iyong KTV, pumunta ka sa akin bukas ng gabi. Mukhang gusto mo itong regalong inihanda ko para sa iyo. Nakuha ng kumpanya ni Zhao ang proyektong plano ng silangang distrito. Kasama na dyan ang tindahan ni Ginang Chen at pati na rin ang iyo. Junung Zhao, bakit? Nais mong angkinin ang aking negosyo? Huwag mong kalilimutan na mayroon tayong kontrata sa pagitan natin. Qingli, huwag kang mag-alala. Ang iyong tindahan ay hindi ko gagalawin.
At walang sinuman ang maglalakas, loob na gumalaw. Inimbitahan kita ngayon para bigyan ka ang isang regalo. Itong gitara ay nakita ko sa isang subasta. Sa unang tingin pa lang, nararamdaman kong bagay na bagay ito sa iyong personalidad. Para sa iyo, Cheng Li, tungkol doon sa bagay, wala kang kasalanan, hindi ko dapat na isinama ka. Sa ganong paraan. Pero talagang gusto kong gawin ang lahat para mabawi kita. Huwag mo sana akong tanggihan, hindi ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Pumunta ka sa'yo. Sige, makunwari ka pa. Bitawan mo ako! Wisit na puta. Halika na. Totu. Magandang instrumento ito. Ngunit, ibibigay ko ito sa taong mas nangangailangan. Cheng Li, huwag mo akong tanggihan palagi. Hindi ba maganda kung babalik tayo sa dati? Tulad ng nakaraan. Zhao Jie, magising ka naman, Philba. Hindi. Na tayo makakabalik. May babalik ko sa ayos ang lahat. Para makabalik ka sa akin. Nandito na naman si Boss Zhao. Ang mga tauhan niya ay nasa silid at marami silang gamit na inilipat. Pumunta na kayo at tingnan. Baka nanggugulo na naman siya. Sige, alam ko na. Ako na ang haharap dito. Ano ang ibig sabihin ng boss ninyong si Zhao? Ano na naman ang gusto niyang gawin? Pasensya na, Miss Luo. Mula ngayon, ang mga gamit ng CEO, hindi mo na pwedeng gamitin. Aray, magaling. Kapag tapos na siyang manggulo, siguraduhin mong ibabalik ninyo ang lahat sa dati. Ano ang ibig mong sabihin? Dito, ako dumating. Para humingi ng tawad sa iyo. Noong nakaraan, nagmamadali tayo at hindi ako nakapaghanda. Ngayon, ito ay inihanda ko para sa iyo. Gusto mo ba? Tingnan mo itong violin. Hindi ba mas maganda ito? At mas angkop din ito para sa iyo. Cheng Li, hindi mo nagustuhan ang violin na ibinigay ko sa iyo noon. Kaya hinanap ko. Iyong ginamit mo dati. Subukan mo, siguradong kagaya pa rin ito ng dati. Cheng Li, kahit hindi mo ito gawin para sa sarili mo, gawin mo ito para sa nanay mo. Ayaw niyang makita ka na ganito ang kalagayan mo ngayon. Ginoong Zhao, tinatakot mo ba ako gamit ang nanay ko? Hindi ko ginawa iyon. Ziga. Magbi, violin ako. Doctor, makakabalik pa ba akong magbiolin? Ang payo ko, wag na lang. Masyadong malala ang pinsala sa pulso mo, ang sobrang paggamit ay magpapalala sa sugat. Cheng Li, tara na. Pumunta tayo sa ospital. Zhao Zi. Ang kamay ko. Hindi na muling makakapag-violin. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bitawan mo na ako.
Ang string ng violin, kapag naputol, maaaring pagdugtungin ulit. Pero ang kamay ko, hindi na. Tulad natin, hindi na tayo magiging posible ulit. Hindi. Ching Li. Hahanapan kita ng pinakamagaling na doktor. Tiyak na gagaling ang kamay mo. Maniwala ka sa akin, okay? Sigurado. Ang kamay ni Binibining Luo ay lumang sugat. Hindi ko kayang gawin na ibalik ito sa dati. Itong institusyon na ito ay medyo sikat sa buong mundo. Maaari ninyong subukan. Ching Li. Papa, book na ako ng tiket kay Lawang ngayon. Alis na tayo ngayon. Zhao Jie, hindi ako sasama sa iyong lumabas ng bansa. Bakit? Ching Li, pwede mo akong sumbatan, pwede mo akong kamuhian, tatanggapin ko ang lahat. Pero hindi mo dapat labanan ang sarili mo. Tama ka. Ako ang nagpapasya sa sarili kong katawan. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Cleary. Mr. Tian, Ang tagal na nating hindi nakita. ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta po ang kalusugan ng chairman kamakailan? Kinausap ka pa ni inay noon, sabi niya, na dapat ay umuwi ka sa bahay paminsan para makaupo at makita kami. Salamat, Mr. Kian. Mr. Chian, Mauna na kayong pumasok. Cleary, yung lalaking yun ay espesyal kong inimbita na business partner. Mr. Zhao, tingnan mo. Mr. Kian, kung sabihin ko lang sa inyo, noong nakaraang araw dahil sa isang maliit na bagay itong si Mr. Zhao gumawa ng gulo sa tindahan kaya siya hinadlangan? Hindi naman yan ganoong kalaking problema. Ilang overseas sales channel lang ang kailangang pag-usapan. Pero, ngayon, siya ang umaasa sa akin, kaya babasagin ko siya para sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo na hindi na siya manggugulo ulit. Huwag na po kayong masyadong mag-abala. Sipo. Cleary. Sige. Pinag, isipan ko ng mabuti. Hindi ako susuko. Kunin ang pinakamagaling na alak sa bodega. Masusunod. Kahit ang taong putik ay may dignidad. Lalo na akong si Luo Qingli na hindi gawa sa putik. Mr. Tian, nakikipagnegosasyon tayo? Paanong walang masarap na alak? Talagang si Qingli ang nakakaintindi sa akin. Halika, umupo ka. Tikman mo. Tikman mo. Ang taon na ito, talagang hari ng alak. Hayaan niyong ipakilala ko ng maayos sa inyo. Ito ang may-ari. Huwag mong tingnan ang kanyang murang edad. Ang bibig niya ay napakatalim. Kahit anong klaseng alak pa iyan, sa oras na pumasok iyan sa kanyang bibig, malalaman niya agad ang kalidad. Gaano na ba katanda ang may-ari, Mr. Kian? Masyado ka namang mapagmalaki. Dito kailangan kong patunayan si Mr. Kian. Totoo ang lahat ng sinabi niya. O kaya, magpapakita ako sa inyo. Hindi siya umiinom. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Mr. Chian, siya ay isang babae. Anong alam niya sa pagtikim ng alak? Samahan na lang kitang uminom sa isa pang baso. Anong problema kung babae? Mr. Zhao, minamaliit mo ba ang mga babae? Iniisip mo bang kami ay mga babae na hindi karapat-dapat na makipag? Usap ng malalim sa iyo. O iniisip mo na hindi ako karapat? Dapat na uminom kasama mo? Lahat ng proyektong pang, ibang bansa ng Kian Group. Lahat yan ay sinimulan ng chairman, na walang iba kundi ang aking ina, sa sarili niyang mga kamay. Kung gusto mong makipag, ugnayan sa Kian Group. Una sa lahat, kailangan mong respetuhin ang kababaihan.
Sa tingin ko, si Boss Zhao ay kailangang aral muna ng 2 o 3 taon bago ka makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon. Boss Kian ako. Dahan-dahan po, Boss Kian. Maglaro po kayo ulit sa susunod na pagkakataon. Pasensya na, Boss Sao. Ngayon kasi may kaibigan ako rito. Gusto mo ba kumuha ako ng 2 babae para mag-aliw sa iyo? Sinasadya mo to. Hindi mo ba nakikita na tinutulungan kita? Tinutulungan mo ba talaga ako? Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Bakit ka ba talaga nagkaganyan? Lahat yan ay dahil sa iyo. Kung magtatangka ka pang pilitin ako, ang susunod na pagkalugi ay hindi lang pera at negosyo na madali. Pilitin? Gusto ko lang. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Iwanan mo na agad. Kung hindi, marami akong paraan para magkasubukan tayo hanggang sa dulo. Kahit na mamatay tayong lahat, papasukin. Luo Qingli. Ihatid ninyo ang bisita palabas. Van. Si King Lee, hindi na talaga ako pinapansin. Sabihin mo, talaga bang ako ang nagkamali? Pero, ikaw lang ang tanging kapamilya ko. Bago namatay sina mama at papa. Pinagbili na nila akong alagaan ka at protektahan ka. Pero napilitan kang magpakamatay. Kung hindi ko ginawa iyon, ano pa ang magagawa ko? Ano pa ba ang magagawa ko? Bakit? Bakit sa huli ay naiwan akong wala? Qing Lee, mahal na mahal kita. Pwede ka bang bumalik sa akin? Pakiusap. Hindi maganda ang lagay ni Luo Mingjun. Kaya ko na itong gawin isa. Boss, hayaan nyo na lang akong sumama sa inyo. Bagamat si Luo Mingjun ay ina ni Miss Luo. Siya rin ang pumatay sa kanya. Kung sakaling may mangyari sa kanya, kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakalabas sa sitwasyon na yan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na kokontrolin ko ang aking emosyon. Kahit gaano pa katindi ang kasalanan niya. Nakatanggap na siya ng kaukulang parusa. Teka, ang ospital na pinapahanap ko sa iyo, nakontak mo na ba? Nakontak na? Hahanapin ko ang direktor mamaya para ayusin ang paglipat. Ang aalala ni Qing Lee ay si Luo Mingjun. Siguro, kapag gumaling na si Luo Mingjun, saka palang hindi na ako tatanggihan ni Qing Lee. Marahil, kung gumaling si Luo Mingjun, hindi na ako tatanggihan ni Qing Lee. Ibigay mo. Tigil! Ikaw nga! Ikaw na walang kwentang hayop! Ikaw ba yung dating principal sa paaralan ni Wanwan? Tama, ako nga. Ano nang ginagawa mo rito ngayon? Hindi pa ba sapat ang perwisyong ginawa mo sa pamilya ni Mingjun? Ano nang ginagawa mo rito ngayon? Hindi ka pa ba nakontento sa pananakit sa pamilya ni Mingjun? Karapat, dapat lang iyon sa kanya. Ikaw, bilang isang principal, para lang mapanatili ang reputasyon ng paaralan, kinukup-kup mo ang pumatay sa kapatid ko. Hindi na kita sisinggilin. Ay malaking bagay na. Ikaw! Ang totoong pumatay kay Xiao Xiaowan ay hindi si Luo Mingjun, kundi ikaw. Ano nang sabi mo?
Ano ang sinasabi mo? Ang tapang mo namang magsalita, ah. Papapasukin ko sila at tatanungin. Anong relasyon ninyong dalawa? Para naman kinukup-kup. Ninyo ang isang mamamatay tao. Noong taon, si Zhao Ziwan ay nagpasya na tumalon dahil may mga nagkakalat ng chismis sa paaralan na may relasyon daw siya sa labas na si Huang Mao. Ikaw ba si Huang Mao? Impossible. Noong taon, si Luo Mingjun ang hayagang nagmumura kay Zhao Ziwan dahil nakikipag-date siya sa isang basag, ulero. Hindi niya kinaya kaya siya nagpakamatay. Maliwanag na niloloko mo lang ako. Kanino mo narinig, Gachang? Wala namang ganyang nangyari. Si Mingjun ay palihim na sinasabihan ng kapatid mo. At nang malaman niyang ikaw ang kuya niya, inanyayahan kanyang pumunta sa paaralan. Para sa harap ng lahat ng aaral at guro ay linawin ang inyong relasyon. Hindi maaari. Bakit? Kahit ilang beses, siyang sinabihan ni Mingjun. Ang kapatid mo ay masyado pa rin nagpapakalunod sa lungkot. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Si Mingjun ang nagbabawal na sabihin ko sa iyo. Takot siyang sisisihin mo ang sarili mo at baka hindi mo kayanin. At ayon sa kapatid mo, patay na ang mga magulang mo. Kaya, mas lalo siyang hindi nakatiis. Hindi. Niloloko mo lang ako. Niloloko mo lang ako. Luo Mingjun, paano mangyayari na hindi niya sinaktan si Wanwan? Impossible. Si Mingjun ay laging aalala para sa iyo. Pero ikaw, anong ginawa mo sa kanya? At anong ginawa mo kay Qingli? Ang isip ni Mingjun ay hindi na dapat maistorbo pa. Kung meron ka pang natitirang konsensya, huwag mo na siyang guluhin pa. Hindi ganyan. Papasok ako para tanungin siya. Ikaw talaga! Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Dahil sa iyo, si Qingli nabuntis at nakunan. At si Mingjun ay nagkasakit sa pag-iisip. Hayaan mo na sila. Hindi ito maaari. Hindi, imposibleng mangyari ito. Ano bang ginawa ko sa kanila? Ano bang ginawa ko sa kanila? Qingli, Luo Mingjun. Ano bang ginawa ko sa inyo? Salamat. Ang pasasalamat mo, hindi lang dapat sa salita. Paano kung imbitahan mo akong kumain? Ako. Ayaw akong papayagan ni Mama na makipaglaro sa mga basag. Ulero. Marunong ka ring mag-violin? Gusto mo tugtugin ko para sa'yo? Ang anak ni Director Luo, si Luo Qingli, hindi lang nakikipag-date sa isang troublemaker, nakipagtalik pa sa troublemaker, at nabuntis pa ng bata niya. Hindi ba, si Luo Qingli ay wala ring hiya? Director Luo, ikaw ba? Pipilitin mo rin ang sarili mong anak na tumalon mula sa gusali? Pasensya na, Qingli. Pasensya na. Pasensya na. Hoy! Ang kalagayan ng iyong ina ay biglang lumala, pumunta ka agad sa ospital. Sige, paparating na ako. Qingli. Ang nangyari noon. Totoo, kasalanan ko. Patawad. Anong ginagawa mo rito?
Nasaan ang nanay ko? Anong ginawa mo sa nanay ko? Anong ginawa ko? Ano bang sinasabi mo? Zhao Xinye, kapag nagkaroon ng kahit kaunting pinsala ang nanay ko, hindi kita palalampasin. Qingli. Nay. Nay, anong nangyayari sa iyo? Nay. Zhao Xinye. Zhao Xinye. Nay. Director Luo. Nay. Si Zhao Xinye. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang anak ko. Ikaw. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na. Huwag mo nang inisin ang pasyente. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang anak ko. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi. Umalis ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Nay, anong nangyayari? Nay, doktor, tawagin niyo agad ang doktor. Nay. Qingli. Zhao Ji, sino ang nagpapasok sa iyo? Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka. Ayaw kitang makita, umalis ka. Luo Qingli. Wala na si Zhao Jie. Tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Sabi ng principal na stable na ang kalagayan ni Luo Mingjun. Kaya bakit noong pumasok ako, ay labis siyang nag-hysterical? Lawang, isip kan paran. Kuhain mo ang CCTV footage ng sanatorium. Tingnan natin kung bago ako pumasok sa silid ni Luo Mingjun. Mayroon bang ibang taong pumasok? Masusunod. Doktor, kamusta ang nanay ko? Kailan siya magigising? Hay, hindi ko masabi. Ang kalagayan ng pasyente ngayon ay halos katumbas ng isang taong vegetative state. Kung magigising siya, nakasalalay na iyan sa sarili niyang kagustuhan. Ma, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang may mali. Akala ko, kung may iwasan ko lang si Zhao Jie, makakabalik na tayo sa normal na buhay. Pero hindi ko inasahang mapapahamak kita. Zhao Jie, kung ayaw mo akong tigilan, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ma, tiyak na, ipahihiganti kita. Madam, andito si Ji Zhao at naghihintay sa inyo. Sabi niya may importante siyang sasabihin sa inyo tungkol sa inyong ina. Zhao Jie, sige, alam ko na. Babalik ako agad. Zhao Jie, ikaw ang naghahanap ng gulo. Kamusta si Director Luo? Hindi ba't sabi mo may kailangan ka? Sabihin mo. Huwag mo man akong paniwalaan. Pero bago ako pumasok sa silid ni Director Luo, may iba pang pumasok. Nahuli ko na ang taong iyon at umamin na siya. Sinasadya niyang galitin si Director Luo at sinasadya niya ring ipasok ako sa kwarto. Dalhin siya rito. Masan, anong sinabi mo sa nanay ko? Sinabi ko,
na ang anak mo ay nasa kamay ni Zhao Ziye noon at nasa kamay pa rin ni Zhao Ziye ngayon? Bilang kaniyang kabit, nilalaro araw at gabi. Hayop ka. Papatayin kita. Hayop ka. Qingli? Bitawan mo ako. Qingli? Papatayin kita. Qingli? Zhao Ziye. Gusto mo rin siyang protektahan, hindi ba? Qingli. Hindi ginawa ang kamay mo para pumatay. Maniwala ka sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Qingli. Noong araw na iyon, sinabi na sa akin ng principal ang lahat ng nangyari noon. Hindi ako nag-imbestiga ng mabuti, kaya mali ang pagkakakilala ko kay Director Luo. Ngayon, labis akong nagsisisi kay Director Luo. Ako, paanong magagawa kong saktan siya? Ziye, pwede pa ba akong maniwala sa iyo? Siyempre, Ako, si Zhao Ziye, ay nanunumpa. Hindi na kita lolokohin pa habang buhay ako. Oh, talaga? Zhao Ziye, sa tingin mo maniniwala pa rin ako sa iyo? Ngayon, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Zhao Ziye, alam mo ba kung paano ko ginugol ang 5 taon na ito? Lalo akong nagsikap na kamuhian ka, lalo kitang hindi makalimutan. Gusto ko nang kalimutan ka, pero hindi ko magawa. Qingli, totoo ba ang sinasabi mo? Zhao Ziye, pagod na ako. Ayoko nang kamuhian ka. Hayaan mo akong sumandal muna. Feel ba? Ang galing. Sa wakas, pinatawad mo na ako. Hanggang sa kailan mo gusto manatili at sumandal, hanggang doon tayo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian, kasama na rin ang buong kumpanya. Ibibigay ko lahat sa iyo. Iyon ang pangako ko. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Bukas, aayusin ko na ang pagpasok mo sa kumpanya. Ang sakit e naginanay mo, sigurado akong ipapagamot ko iyan. Lahat tayo ay magiging maayos. Kung tuluyan ka lang mawawala sa buhay namin, iyon na ang pinakamainam. Teka. May sasabihin ako sa iyo. Siya ang vice-presidente ng kumpanya, si Apple Luo. Mula ngayon, lahat ng financial status ng kumpanya ay kailangan niyang personal na tingnan. Ito? Bakit? Mayroon bang problema? Si Apple Luo ay bagong pasok pa lang sa kumpanya. Napakarami ng mga accounting records. At kasama pa rito, ang mga sikreto ng kumpanya. Kaya siguro, huwag na lang niyang tingnan. Tama ang sinabi ng manager. Bago pa lang ako sa kumpanya. Makakatulong na ako sa inyo sa pag-translate ng mga dokumento tungkol naman sa mga talaan at may kinalaman pa sa mga sekreto ng kumpanya, hindi ko na lang titingnan. Anong iyo arakin? Lahat ito ay atin. Kuhanin mo lang. Huwag nang maraming reklamo. Lumabas ka. Pinagsabihan ka ng doktor na huwag masyadong gamitin ang iyong kamay. Tapos tinulungan mo pa akong isaalin ng napakaraming dokumento. Kung tutuusin, kumpidensyal na bagay ito ng kumpanya mo, hindi talaga ako mapakali kung ipagkakatiwala ko iyon sa ibang tao. Ay, teka. May ilang franchise na kumpanya sa ibang bansa na tila mali ang financial status, alam mo ba? Ang mga kumpanyang iyon ay may espesyal na gamit. Kaya ang sitwasyon nila sa pananalapi ay ako mismo ang nagtatanong. Kaya huwag mo na itong isipin pa. Ziga. Bibigyan ko ng espesyal na atensyon ang mga kumpanyang iyon. Madam, handa na ang mga gamit. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin sa tindahan. Mauna na ako. Sige, alis na ako. Kung gayon, umuwi ka ng maaga, ha? Rate ako bilang isang natatanging negosyante. May award ceremony sa loob ng ilang araw. May darating maya para sukatin ang gown. Sige, mabuti.
Sa araw na iyon na lang, gusto kong ipatikim din sa iyo ang pagbagsak mula sa alapaap. Pababa sa lupa sa harap ng lahat. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa parangal para sa mga natatanging negosyante. Ngayon, tawagin natin ang kinatawan ng natatanging negosyante, si Ji Zhao Zie at ang kanyang asawa. Naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. Kung gayon, aabangan ko yan. Si Ginoong Zhao ay bata pa at napakagaling at nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating lungsod. Balikan natin ang mga ginawa ni Ginoong Zhao para sa ating lungsod. Boss Zhao, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na po uulitin. Pakiusap, patawarin mo na ako, Boss Zhao. Ano bang pagpapatawad o hindi pagpapatawad yan? Ang aming Zhao Group ay isang lehitimo, nakalistang korporasyon. Kailangan mo itong tandaan, Boss Chai. Boss Zhao. Pakiusap, patawarin mo na ako, Boss Zhao. Iwanan mo na lang ang isang daliri para lamang sa fingerprint. At kalimutan na natin ang lahat ng ito. Huwag! Huwag! Boss Zhao! Huwag! Boss Zhao! Boss Zhao! Patayin mo muna ang kuryente. Hindi ba si Ji Zhao yan? Bakit parang isa siyang bastos? Ano ba talaga ang nangyayari? Maaaring nagkamali lang. Pupunta ako sa likod para tingnan. Hindi nagkamali ang video, hindi rin nagkamali ang nakita ninyo. Ang taong nasa video ay walang iba kundi ang katabi kong si Ji Zhao. Mga Ginoo at Ginang, itong mahusay na negosyante na si Zhao Zie, sa inyong paningin ay matagumpay at mahusay. Pero sa likod ng kanyang kagandahan at yaman, ay may marumi at hiyang gawain. Hindi lang siya gumamit ng iligal na paraan para saktan ang kanyang mga kakumpetensya, kundi nakipagsabwatan din siya sa mga lokal na bastos. Para ang aking tindahan ay sirain at nakawan. Sa aking tindahan sinira at ninakaw nila. Hindi lang iyon. Sa pahintulot ni CEO Zhao, ang Zhao Group ay sangkot din sa illegal na money laundering. Kasali pala siya sa money laundering. Naku po, talagang kasuklam-suklam. Dahil nalaman ko ang mga illegal niyang negosyo, illegal niya akong ikinulong. May chismis sa labas. Bago pa bumalik ng bansa si CEO Zhao ay isa na siyang hoodlum. Akala ko paninira lang ng kalaban. Pero totoo pala. Ang kilalang negosyante na ito ay kumakatawan sa imahe ng negosyo ng ating lungsod. Paanong hahayaan nating isang hamak na hoodlum ang manungkulan? Ang taong tulad niya na nagtatayo ng negosyo sa ating lungsod ay isang insulto. Tama. Dapat paalisin siya. Tama. Paalisin. Paalisin. Paalisin, bilisan, paalisin. Ginoong Zhao, ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa pedestal ay ano? Kaya bumalik ka sa akin ay para manggolekta ng ebidensya at mahiganti sa akin. Oo naman. Hindi naman siguro dahil mahal kita. Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Zhao Jie, itong eksenang ito ay parang pamilyar na, hindi ba? Pero sige na nga, ang paraan ng paghihiganti na ito ay talagang nakakatuwa. Noon, ganyan ang ginawa ko sa iyo, kaya nararapat lang na ito ang kapalaran ko ngayon. Karapat, dapat lang sa akin ito. Ang ganda at ganyan ang iniisip mo. Napakabuti niyan. Ano ang ginawa mo? Chingli, ginawa ko na ang gusto mo. Natanggap ko na ang parusa. Bakit kailangan mo pa akong lubusang sirain? Hindi pa sapat. Hindi lang kita sisirain,
kundi tuluyan din kitang aalisin sa buhay ko. Ganon pala. Ganon pala. Kung iyan ang magpapasaya sa'yo, gagawin ko. May nagsumbong na nanggugulo ka at nagtitipon, illegal na pagkulong, at matinding masamang kompetisyon. Sumama ka sa amin pabalik sa istasyon upang makipagtulungan ka sa investigasyon. Chingli. Chingli. Minahal. Mo ba ako kahit minsan? Kailanman. Binibining Luo. Ang pamilya ni Zhao ay nalugi. Inutusan ako ng CEO na magbigay sa iyo ng ilang bagay. Talagang hindi siya mapakali. Nandoon na siya sa loob, pero naririnig pa rin namin ang balita tungkol sa kanya. Ito na ang huling beses. Bagaman nalugi ang kumpanya, mayroon pa ring ilang personal na area ng CEO, na ilipat ko na ang lahat ng ito sa iyong pangalan. Inaasahan niya na gagamitin mo ang perang ito upang gamutin ng maayos si Direktor Luo. At saka ito, sabi ng CEO, ito raw ay ginamit mo noon, kaya dinala ko na rin sa iyo. Mayroon pa ba? Sabi Bakseo. Sabihin mo sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. At wala rin akong karapatang magalit. Tadhana na ang naghiwalay sa atin. Inaasahan ko na pagkatapos nito. Mamumuhay siyang marangal at masaya araw-araw. Ma, matagal mo na bang hindi ako naririnig na tumutugtog ng violin? Tutugtugin ko para sa iyo, okay? Okay ka lang ba, kaklase? Kaklase, ihatid na kita sa inyo. Zhao Ziye, kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita? Itong katawa, tawang palabas, ay dapat nang matapos. Sabihin mo sa kanya na ang bawat araw na wala siya, ay masaya ako. Ginang Luo, sa totoo lang ang CEO ay... Tama na, kung siya ay mahatulan, huwag kang magpabaya na magpadala ng mensahe. Kailangan ko pang asikasuhin ang pagpapa-ospital ng nanay ko. Kaya hindi na ako maghahatid. Nay, pagkalipas ng ilang panahon, dadalhin kita sa ibang bansa para magpagaling, di ba? Tiyak na gagaling ka.
Talaga bang sinabi niya yan? Mabuti na rin ito. Presidente, bakit hindi mo gamitin ang legal team namin? Sila ang pinakamahuhusay na abogado sa bansa, madali ka nilang mapapalabas. Sa oras na ito, si King Liat at si Director Luo ay nakasakay na siguro sa eroplano, tama? Naayos na ba ang medical team doon sa ibang bansa? Wala na tayong oras, pwede mo bang? Isipin muna ang sarili mo. Lawang. Umamin na ako sa kasalanan. Hindi kailangan ng abogado. Bakit? Wala namang matibay na basehan ang akusasyon ni Miss Luo. Yaong mga maliliit na negosyante na gumagawa lang ng mabilisang pera, wala naman silang ginawang anumang matinding pinsala. Madaling depensahan iyan. Huwag ka nang magsalita. Umamin ako. Para ito sa sarili ko. Kapag umamin lang ako, mararamdaman kong matutumbasan ko ang lahat ng sakit na dinulot ko sa kanya. Sa ganitong paraan lang, gagaan ang pakiramdam ko. Anong nangyari kay Ching Li? Wala po, ma. Tara na.